Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Huklo na dyan ang building, Lord! Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng casualty matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes, June 8. Batay sa latest report ng Office of Civil Defense, sumampa na sa 65 ang bilang ng naitalang namatay mula sa malakas na lindol, habang nasa 1,447 ang mga naitalang sugatan at may 36 na mga nawawala. Samantala, umabot na rin sa 161,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol o katumbas ng nasa 624,000 na mga individual. Marami pa rin sa kanila ang nananatili sa mga evacuation center, habang nasa 728 na mga public at private infrastructures ang nasira ng lindol na aabot naman sa 1.13 billion pesos ang halaga ng pinsala. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang disaster relief operations ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. 14 na mga lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity matapos na yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Office of the Civil Defense, ito'y mula sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng state of calamity, naging mas mabilis anilang procurement ng LGUs ng mga relief goods, pati ng pagtugon at recovery intervention sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Bukod sa mas mabilis na pagtulong sa mga nangangailangan, ipinatutupad din sa ilalim ng state of calamity ang price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Hataw Balita ngayon. Aabot na sa kabuang 6,144 na mga aftershock ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX matapos na yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Batay sa report ng PBOX, 78 sa mga ito ang naramdaman ng mga residente. Meron itong lakas na umaabot sa magnitude 1.2 hanggang 6.4. Naitala ang pinakamalakas na aftershock na umabot sa magnitude 6.4 na nangyari ilang oras nang maganap ang magnitude 6.7 noong June 8. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon ang katubigang malapit sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Batay sa report ng PHIVOX, 5:18 p.m. naitala ang lindol kahapon na dulot ng paggalaw ng Philippine Trench. Una itong naitala sa magnitude 6.6. Nakalaunan ay binaba naman sa magnitude 6.2. Paglilinaw ng PHIVOX, hindi ito aftershock na dulot naman ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani noong isang linggo. Hataw Balita ngayon. Nag-release ang Office of the President ng halagang aabot sa 278 million pesos sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund sa mga probinsyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng naturang programa, makatatanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani at General Santos City, habang ang South Cotabato at Sultan Kudarat naman ay pinaglaanan ng tig 30 million pesos. Samantala, tig 20 million pesos naman ang itinalagang tulong para sa Davao Occidental at Munisipalidad ng Glan sa Sarangani. 15 million pesos naman ang alokasyon para sa Zamboanga City, habang tig 3 milyon piso hanggang 10 milyong piso naman ang matatanggap na assistance ng 12 pang mga LGU. Hataw Balita ngayon. Personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga kababayan nating biktima ng malakas na lindol sa General Santos City at Sarangani.
3 ospital ang pinuntahan ng Vice Presidente, kabilang na ang General Santos Doctor Hospital, Sarangani Provincial Hospital at St. Elizabeth Hospital para kamustahin ang kalagayan ng mga kababayan nating nasugatan dahil sa lindol. Pinasalamatan rin ni BP Sara ang mga medical frontliner dahil sa hindi nila matatawarang serbisyo sa gitna ng kalamidad. Nagtungo rin ang bise sa mga pamilyang naulila ng mga biktimang nasawi sa malakas na lindol. Dito nagpabot ang Vice Presidente ng kanyang taos-pusong pakikiramay sa mga nagluluksang pamilya. Hataw Balita ngayon. Naibalik na ang halos 98% ng mga nawala ng kuryente matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Naibalik na rin ng serbisyo ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao na naapektuhan naman ng malakas na lindol. May hataw na balita si Asher Kadapan Jr. Isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ay patuloy pa rin ang sektor ng enerhiya sa pagsasagawa ng power restoration sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, isang linggong nakipag-ugnayan ng ahensya sa mga electric cooperative, distribution utilities at iba pang katuwang sa energy sector. Layo nito na mapabilis ang ligtas at maayos na panunumbalik ng supply ng kuryente sa lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Paliwanag ni Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naibigay ng Task Force Kapatid na binubuo ng 27 electric cooperatives mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan nito ay nakapagpadala ng mga linemen, drivers, engineers, boom truck at mga service vehicle sa mga apektadong lugar. Voluntaryo ang pagtulong ng mga tauhan at walang karagdagang bayad ang kanilang serbisyo upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. As of June 13, 2026, naibalik na ang serbisyo sa mga 1,044,739 consumers connections. Katumbas ng 97.87% ng lahat na naapektuhang consumer. That's 97, almost 98% in 1 week. Bagaman na ibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar, ayon kay Secretary Garin, nananatili pa ring hamon ang restoration ng power supply sa ilang mga bahay at gusali. Ito ay dahil nagtamo ang mga ito ng matitinding pinsala at kinakailangan pang inspeksyonin bago tuluyang maibalik ang koneksyon sa linya ng kuryente. Kasabay nito, binigyan diin ng DOE Secretary na mahalaga din ang agarang pagbabalik ng power supply maging sa mga ospital, evacuation centers at iba pang emergency services na nagsisilbing lifeline sa panahon ng krisis. Mahalaga ring maibahagi ang muli ng may kuryente ang lahat na 24 na ospital sa mga apektadong lugar. 24 to. Na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Nananatiling nakabantay ang DOE at mga power utility hanggang sa lubusan na maibalik ang kuryente sa lahat ng natitirang apektadong consumer. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na hindi nagpapahiwatig na may papadating na tsunami ang nangyaring coastal uplift sa may Sarangani at Davao Occidental. Ayon sa PBOX, ang coastal uplift ay isang uri ng landform na nangyayari pagkatapos ng isang malakas na lindol. Nauna nang ipinaliwanag ng mga eksperto na ang paggalaw ng Cotabato Trench ang nagdulot ng magnitude 7.8 na lindol sa may baybay ng Sarangani noong June 8. Ang malakas na lindol ang nagtulak paitaas sa ilang bahagi ng baybay ng Sarangani at Davao Occidental na nagresulta sa halos 2 metrong coastal uplift o pag-angat ng ilalim ng dagat o seabed na orihinal na nakalubog sa tubig. Hataw Balita ngayon. Yung pala yung paliwanag ng PBOX dahil sa malakas na lindol kaya umangat yung seabed. Nagkaroon ng coastal uplift na nagdulot naman
ng pagkamatay ng ilang mga lamang dagat gaya ng mga isda, yung mga shell. Nabanggit natin kahapon Oo, yung yun. pinalitan diba? natin kahapon. Oo. So, again, dapat yung orientation ng ating mga mamamayan, gobyerno man yan, mamamayan, ay laging nakahanda sa ganong bagay. Kasi nga, di ba sinasabi natin, batay dun sa report ng Philippine Institute of Volcanology, ito ang realidad. So yung bansa natin ay nasa Pacific Ring of Fire. So, dapat ang isipin, handa tayo sa mga ganito. Ayan. Paghandaan. Ang siguro maaari, kaya nag-create ng maling pagkaunawa sa ibang tao na yung pag-angat ng seabed dun sa mga areas na ito ay maaaring magdulot ng tsunami na pinabulaan na naman ng PBOX. Maaari siguro yung mga nagsabi nun, inakala nila na umurong yung tubig. Di ba kasi ang isang palatandaan pag mag-tsunami is bigla ang uurong yung tubig. Makikita yung seabed. Kaya ang kasundan mo nun is malaking alon. Kaya ang bilin, di ba, ng mga eksperto, pagka nasaksihan mo na biglang umurong ng malaki ang tubig dagat, huwag kang matutuwa na mangunguha ka pa ng mga nakita mong naiwang mga lamang dagat. Dapat lumayo ka na, umakyat ka sa mataas na lugar dahil magdudulot ito ng tsunami. Pero yung nangyari kasi dito, hindi umurong yung tubig. Ang nangyari dito, umangat yung seabed. Kaya hindi po ibig sabihin kung umangat yung seabed, pagka ganun nakaangat na siya, magdudulot siya ng tsunami. Yun yung sinasabi ng PBOX na mali na paniwalaan doon. Kasi ang pag-angat ay dulot ng lindol, bagamat ang isang malakas na lindol ay maaaring magdulot ng tsunami dahil naglagay nga ng tsunami alert nung time na yun. Pero pagka yung after ng lindol tapos nakaangat yun, hindi ibig sabihin nun magdudulot siya ng tsunami. Okay. Again, ang ating panawagan doon sa ating mga kababayan, especially yung mga nagpo-propagate ng mga fake news, stop it. Kasi imagine, little by little, ay bumabalik pa rin. I do not know kung tamang gamitin yung word, yung pagbabalik sa normalcy ng mga mamamayan na apektado doon, paunti-unti pa, hindi abrupt yung pagbabalik. Ando doon pa yung tensyon, ando doon pa yung trauma, hindi pa nawawala yung nervyos ng ating mga kababayan, and then sasabayan mo pa ng mga fake news na ganito. May nakakatakot. Kaya, again, refrain from propagating fake news, and at the same time, para makatiyak, double check it with reliable sources, like for example, doon sa kanilang website. Tama po yun. Kaya nga, lagi tayong sumubaybay dun sa mga official social media sites ng ating pamahalaan. Kagaya nito, nakapost sa official social media sites ng ating gobyerno. Sa darating na Huwebes, merong gaganapin pong national simultaneous earthquake drill. This coming Thursday, ito po ay sa June 18. Ngayon, matatao naman siya alas 8 ng umaga. Ang ginagawa kasi ng gobyerno, Ani, iniiba-iba yung oras ng earthquake drill. Merong alas 3 ng hapon, noong nakaraan alas 3 So ngayon this time, alas 8 naman ng umaga. Maganda, sasali po tayo yan. Kagaya ng ginagawa natin dito sa ating kumpanya para makapag-develop tayo ng muscle memory. Sabi nga po ng mga eksperto, pagka nagkaroon ng lindol, ganito ang automatic na ating reaksyon. Ayan. Samantala, sa iba pa pong balita, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, June 16. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, magkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel na abot sa 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Habang may bawas presyo rin ang kerosene na maglalaro sa 50 centimos hanggang 2 pesos and 50 centavos. Samantala, para naman sa presyo ng gasolina, maaari itong magkaroon ng 32 centavos na rollback o hanggang 1 peso and 68 centavos na dagdag kada litro. Ayon sa DOE, ang mga pagbabagong ito ay nakabatay sa paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gitna ng patuloy na development sa pagitan ng US at Iran. Hataw Balita ngayon. Hindi pa handa ang pamahalaan na alisin ang umiiral na energy emergency sa bansa sa kabila ng positibong pag-usad
ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi na lamang presyo ng langis ang problema kundi pati ang epekto nito sa inflation, transportation, agrikultura at gastusin ng mga mamamayan. Bagamat posible nang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa kasunduan, sinabi ng DOE na kailangan pa munang suriin kung kinakailangan pa rin ang umiiral na hakbang laban sa pagsirit ng presyo ng langis. Mahigit 70% ng supply ng langis ng Pilipinas ay nagmumula sa Middle East kaya nananatiling mataas ang panganib sa anumang aberya sa rehiyon. Naniniwala ang DOE na maaari bang bumaba ang presyo ng langis ngunit maaring abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago ito bumalik sa antas, bago sumiklab ang sigalot. Dagdag pa ng DOE, kabilang sa maaaring pagbatayan ng pag-aalis ng deklarasyon ng National Emergency o Energy Emergency ay kung tuluyang bababa ang presyo ng petrolyo at mga pataba. Noong Marso, idineklara ng palasyo ang National State of Energy Emergency matapos ang paglala ng tensyon sa sigalot sa gitnang silangan. Fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. Hataw Balita ngayon. Doon sa mga nag-expect kasi mayroon tayong magandang update, di ba? Good news. Kahapon. Good news yan. Ang daming natuwa. Marami akong nakuhang mga reaction dyan. Natutuwa sila. Lalo na yung Pilipinas, di ba? Tayo. Reliant tayo doon sa imported na mga fuel products. Talaga naman, that's a very good news. Pero ang Pilipinas, di ba nagdeklara dito ng National Energy Emergency. Kailangan na daw bawiin agad yan. May paliwanag yung DOE, hindi ganun Hindi kabilis. agad-agad. 6 to 12 months bago mo. Ibig sabihin, yung 12 months, that is equivalent to 1 year. So, we will be waiting for that. At mayroon siyang mga indications na, ito yung indications natin para pwede na tayo magsabi na mababa na yan. Sa madaling salita, let's wait and see kung ano yung magiging hakbang at mga panawagan ng DOE na ibababa kung kailan magbababa talaga ng tuluyan yung presyo. And that will be the basis para tanggalin yung pagdedeklara ng National Energy Emergency. Saka siguro, panalangin muna natin na talagang Tuluyan na. Matutuloy na. magkapirmahan na muna Sana nga yung po. kasunduan sa lalong madaling panahon para matapos na yan. Ayan. At siguro yung mga mamamayan na magpipilit dyan, pakiusap na muna na magantay. Magantay kung kayo yung nagmamadali na tanggalin na yan, may buti naman na idinulot yung pagdedeklara ng National Energy Emergency. At least yung nabantayan Yung yung presyo ng crudo at iba pang pangunahing bilhin dahil bago kasi ideklara to, di ba, Ani? Maalala mo, biglang sumirit talaga yung hindi nga kada linggo After na ilang araw, talagang tumataas ng 10 piso kada litro, 5 piso. From 55, sumirit ng 160 yung kada litro ng diesel. At least ngayon, nasa 70 plus na, kung di ako nagkakamali. Depende sa gas station, 70 to 80 pesos per liter. Pero malayo pa rin doon sa 55 pesos per liter bago nangyari yung digmaan. Kaya nga, sana, bago i-lift yung National Energy Emergency, nakabalik na doon sa at least yung pre-war na presyuhan, yung 55 pesos per liter na diesel. Ayan, samantala, nagsimula na po ang mas malawak na pakikipagdialogo ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga grupo ng manggagawa sa bansa. Kahapon, iniulat ng ahensya na binuksan na nila ang komunikasyon matapos ang pagdalo ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kung saan inilatag ng grupo ang ilang panukalang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. May humahataw na balita si Mia Alonso. Pagtaas ng sahod, pagbuwag sa provincial wage rate system at iba pang mga panukalang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Ito ang inilatag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa kanilang naging pulong kay Labor Secretary Francis Tolentino. Kinilala ng grupo na sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon na bigyan ng tsansa ang mga kiyatawan ng manggagawa na direktang maipahayag ang kanilang mga hinaing at panukala sa pamunuan ng DOLE.
Isa sa kinumit ni Secretary Tolentino ay yung pagbubuo ng Labor Attorney's Office. Parang counterpart siya ng PAO. We are excited dito at yung pakikipag-partner ni Secretary Tolentino sa other stakeholders para mapalakas yung assistance sa mga manggagawa. Kasi alam naman natin na sa sobrang daming kaso na kinakaharap ng mga manggagawa, walang kapasidad ang mga manggagawa na mag-hire o mag-avail ng mga lawyers. Isinumite rin ng kongresista sa DOLE ang ilang panukalang batas na nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang mga panukala sa pagtaas ng sahod, pagpapalakas ng security of tenure at iba pang hakbang na magpapalawak sa proteksyon ng mga empleyado. Naintindihan namin yung prosesong kailangang pagdaanan, na kailangang aralin ng Department of Labor and Employment, and that is why we are giving that space for the Secretary to study the papers that we have submitted and later on ay makapag-feedback sa amin sa concrete na stance ng Department of Labor and Employment under his administration. Samantala, binigyang diin naman ng DOLE ang kahalagahan ng pagbubukas ng mga linya ng komunikasyon sa mga manggagawa upang mas maunawaan ang mga hinaing at concern ng labor sector. Gagawin natin ito na mas transparent, mas maganda yung ugnayan, hindi lang sa manggagawa, kung hindi sa employers sector sa management. Idinagdag din ng kalihim na mahalaga ang patuloy na dialogo sa kabila ng mga protesta at iba't ibang isyong kinahaharap ng mga manggagawa sa kasalukuyan. Kaugnay nito, inaasahan na pasimula na ito ng pagpapatuloy ng mga pag-uusap sa pagitan ng DOLE at iba't ibang sektor upang matalakay ang mga panukalang may kinalaman sa mga isyong pangmanggagawa. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Mayorya ng mga Pilipino ang nagnanais na magtrabaho o mamuhay sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Yan ay batay sa resulta ng sinagawang tugon ng masa survey ng Octa Research Group, kung saan lumabas na 57% ng mga Pilipino ang willing o payag na magtrabaho sa abroad, habang nasa 39% naman ang nagsabi na mas pipiliin pa rin nila ang manatili dito sa Pilipinas, at may 4% naman na undecided. Pangunahin sa mga dahilan kaya't nais ng mga Pilipino na mamuhay sa ibang bansa ay dahil sa mas magandang job opportunities, mas malaking sahod at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Isinagawa ng Octa Research ang survey mula March 19 to March 25, 2026 sa 1,200 adult respondents. Hataw Balita Ngayon. Talaga naman yan, o kahit noong pa man, itatanungin mo yung ating mga kababayan kung bibigyan lang din naman ng pagkakataon, gusto nila na magtrabaho sa ibang bansa dahil sabi nga nila, napakalaki po ng difference pagdating sa oportunidad na kumita at yung laki nung nakukuha nilang sweldo kumpara dito sa ating bansa, which is kung ikukumpara din dun sa ginagawa mo o binibigay mong trabaho at natatanggap mong sweldo. Yun yung isa sa mga sinasabi nilang dahilan. Batay din yan naman kahit sa mga nakakausap nating mga kababayan Sinasabi nila na, kagaya na may nakausap ako doon sa isang balikbayan nating nagbakasyon itong nakaraang buwan. Sabi niya, bukod sa regular niyang trabaho doon sa isang bansa, nakakakuha pa siya ng sideline Nakakakuha siya ng mga tinatawag nila cleaning job daw, mga 1 oras lang, maglilinis sila ng bahay, tapos na, meron silang kita. Bukod pa yun doon sa regular niyang pasok na 8 hours. Tsaka Basta ikaw masipag ka lang. Parang may isip tayo mga Pilipino na karamihan, na pagka nasa ibang bansa ka, maluwa ng buhay. Ganun naman talaga. Kasi yun yung ewan ko sa inyong lugar doon kasi sa lugar na kinalakihan ko, both sa napuntahan ko sa Bicol at saka sa Bulacan, sinasabi nila, pag nakita mong, pag maganda bahay, kung di ka nurse, seaman anak niyan Kasi ang nagiging batayan nila is talagang nakikita sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas. Kaya sinasabi nila, kung bibigyan lang talaga ng oportunidad, mas gusto nila magtrabaho sa abroad nung karamihan sa mga kababayan natin. Ayan, sabihin, akala ko may kasama doon sa survey ng Octa Research, yung
I do not like to stay in the Philippines because of the political noise. It's not. Wala siya sa kategorya ng mga tanong. Ayan, oo. Pero dahil baka mapanood nila ito, baka sa susunod, may maisama nila sa survey yun. Ayan, yung binasa mong report ay walang binabanggit doon. Oh, I want to leave the country because of the political noise. I'm so disappointed. Walang gano'n. Wala. Okay. Ito ay particular lang sa kung Doon bibigyan ng pagkakataon, Ayan. Kasi- may oportunidad kang magtrabaho sa abroad, pipiliin mo ba? Ayan. Binabanggit kasi, sa madaling salita, yung mga Pilipino, mahal nila yung sariling bansa. Mahal nila yung ating bayan. Pero, madalas umaalis yung mga Pilipino na yan dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Gusto nila yung better future doon sa kanilang mga kamag-anak, di ba po? Pag nakapagtrabaho sa abroad, makakapagpadala ng pera para doon sa panggasto sa pag-aaral, di ba? Yan. So, ganun ang mga Pilipino. Kasi yung realidad naman talaga, yun nga, yung nabanggit nga ni Bernard, pag nasa ibang bansa ka, lalo na kung ang bansang pupuntahan mo, yung magandang bansa o maunlad na bansa, talagang napakalaki naman talaga ng sweldo doon kumpara dito sa sweldo bansa. dito sa Pilipinas. At saka yung mga Pilipino, abroad, kahit dito, nag-i-excel talaga yan. Ha? Hindi nagpapahuli yung talent ng mga Pilipino. Nakaka-proud talaga. At saka meron tayong mga nakakausap na sinasabi nga nila kung halimbawa, yung sweldong natatanggap nila sa ibang bansa, kaparehas lang. Kahit hindi masyadong kaparehas, basta hindi naman masyadong malayo yung diferensya, hindi sila alis dahil nga sa pamilya. Kamay hirap din ang isang, kumbaga masasabi nating disadvantage naman, mahirap naman yung malayo ka sa pamilya. Sabi nga ng isa rin nakausap ko, buti nga nauso ngayon yung mga video call Yan, Buti nauso yung video call nung araw ang wika para makatawag ka, kausap mo via phone. Ang hirap, ang tagal, lalo ka na kung seaman ka, ang hirap ika ng buhay. Tsaka Buti ngayon, magastos. nauso ngayon yung mga video call. Pero sa isang banda, dapat wag puro trabaho. Kasi may nakausap din akong isang dating Ani, isang dating nakapag-ipon siya dahil sa pag-abroad. Nakakuha naman ng matinding sakit dahil sa sobrang trabaho. Sabi niya, yung palang naipon ko ng ilang taon, pagka nagkaroon ka ng matinding sakit, ang bilis ding mauubos. Kailangan balance lahat. Yan. Yun na lang. Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasambahay. At narito ang ating Global News. Matapos ang mahigit 3 buwang digmaan, kinumpirma na ng Estados Unidos at Iran na naabot na nila ang isang kasunduan para sa permanenteng pagtigil ng operasyong militar sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, napirmahan na umano ang nasabing kasunduan at electronically at nakatakda naman ang official signing ceremony sa Biyernes sa Switzerland. Hindi pa tukoy ang eksaktong nilalaman ng agreement, subalit ilalabas naman umano nito sa lalong madaling panahon. Narito ang hataw na balita. Inanunsyo ni US President Donald Trump na kumpleto na ang kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran matapos ang ilang buwang negosasyon at mga sagupaan sa rehiyon. Ayon kay Trump, kabilang sa mga agarang hakbang ang pag-aalis ng US naval blockade laban sa mga daungan ng Iran at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi nagtagal, kinumpirma rin ng Iran ang pagkakaroon ng kasunduan. Sa pahayag na inilabas ng Supreme National Security Council ng Iran, sinabi nito na magkakaroon ng agaran at permanenteng pagtatapos ng mga operasyong militar habang magpapatuloy ang mga negosasyon sa loob ng 60 araw upang makabuo na panghuling kasunduan. Nagpasalamat din ang Iran sa naging papel ng Pakistan sa pagbuo ng kasunduan. Una nang inanunsyo ni Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif na nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang mga operasyong militar kabilang ang labanan sa Lebanon. Kinilala din ni Sharif ang tulong ng Qatar, Saudi Arabia at Turkey sa pagiging tagapamagitan sa mga negosasyon. Sa kabila nito, hindi pa rin tiyak ang buong nilalaman ng kasunduan. Inaasahan namang ilalabas na publiko ang kopya ng Memorandum of Understanding o MOU pagkatapos ng formal na paglagda nito sa Geneva, Switzerland sa Biyernes, June 19. I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. This is a very powerful document and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday.
Kabilang sa mga usaping nananatiling sensitibo ang nuclear program ng Iran, posibleng pag-aalis ng mga sanctions at pag-unfreeze sa bilyong-bilyong dolyar na pondo ng Tehran. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ng Strait of Hormuz. Sa panig ng Estados Unidos, inaasahang mabubuksan muli ang mahalagang daanan para sa malayang paggalaw ng mga barko. Samantala, sinabi ng Iran na mananatili itong katuwang ng Oman sa pagtitiyak ng ligtas na paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Iginiit din ng Iran na hindi mahihiwalay ang usapin ng Lebanon sa kasunduang naaabot nila ng Estados Unidos. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Ismail Baghai, ang pagtatapos ng labanan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng peace framework. خب شاید برای شما جالب باشه که در این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که Dapat umanong tiyakin ng Estados Unidos na susunod din ng Israel sa mga napagkasunduan kaugnay ng Lebanon. Subalit isang araw lamang matapos ipahayag ang kasunduan, nagulat ang marami matapos iulat ng mga otoridad sa Lebanon ang isang drone strike sa timog na bahagi ng bansa na ikinasawi ng isang individual. Ayon kay Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, hindi sila bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at mananatili ang kanilang operasyon sa Lebanon. Samantala, ikinatuwa at nagpaabot ng pagbati ang global community sa kasunduang naabot ng Iran at Estados Unidos. Tinawag ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez ang kasunduan bilang isang kritikal na hakbang tungo sa paglutas ng digmaan sa gitnang silangan. Nagbayag din ng suporta ang United Kingdom, France, Germany at Italy at nangakong tutulong sa pagbuo ng pangmatagalang diplomatikong solusyon sa rehiyon. Ramdam din agad ang epekto nito sa pandaigdigang pamilihan. Bumagsak ng mahigit 4% ang presyo ng langis habang sumipa pataas sa mga stock market sa Asia, Europa at Estados Unidos. Umaasa ang mga eksperto na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay makakatulong sa pagbababa ng presyo ng enerhiya at pag-stabilize ng mga supply chain na matinding naapektuhan ng digmaan sa nakalipas na 3 buwan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Ngayong kapwa, inanunsyo na ng Estados Unidos at Iran ang isang kasunduan na inaasahang magwawakas sa digmaan sa gitnang silangan. Ating balikan ang mahalagang pangyayari sa nakalipas na mahigit 100 araw ng giyera sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. May hataw na balita si Joan Nano. Bago pa man sumiklab ang digmaan noong Pebrero ngayong taon, mahigit 2 dekada nang pinagtatalunan ng Iran at Estados Unidos ang nuclear program ng Tehran. Nagsimula ang krisis noong 2002 matapos mabunyag ang ilang lihim na nuclear facilities ng Iran na nagdulot ng pangamba sa mga bansa sa kanluran. Ang pinakasentro ng alitan ay ang pagpapayaman o uranium enrichment ng Iran. Ang uranium ay isang radioactive element na karaniwang ginagamit bilang panggatong o fuel sa mga nuclear power plant para makalikha ng enerhiya o kuryente. Gayunman, kapag itinaas ang antas ng enrichment, maaari rin itong gamitin sa pagbuo ng nuclear weapon. Makailang beses nang iginigiit ng Iran na ang kanilang programa ay para lamang sa enerhiya, medisina at pananaliksik. Ngunit nang magsimula itong magpayaman pa ng uranium hanggang 60%, labis nang nag-alala ang Estados Unidos, Israel at mga kaalyado nito dahil malapit na ito sa 70% kinakailangan upang makagawa ng nuclear bomb. Dahil dito noong 2015, nabuo ang isang mahalagang kasunduan na kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Sa ilalim nito, pumayag ang Iran na limitahan ang nuclear activities nito, bawasan ang stockpiling enrichment uranium at payagan ng mas mahigpit na inspeksyon ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Bilang kapalit, tinanggal ang ilang sanctions na matagal nang nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa.
Ngunit noong 2018, binawi ni US President Donald Trump ang partisipasyon ng Amerika sa kasunduan. Ayon kay Trump, hindi sapat ang JCPOA dahil hindi nito sinasaklaw ang missile program ng Iran at ang suporta nito sa mga armadong grupo sa rehiyon. Muling nagpataw ang Washington ng mabibigat na sanctions. Bilang ganti, unti-unti nang itinaas ng Iran ang antas ng pagpapayaman ng uranium at nilimitahan ang access ng mga international inspectors. Pagsapit ng 2025, muling nagbukas ang diplomasya. Nagkaroon ng magkakasunod na negosasyon sa Oman, Rome at iba pang bansa. Ayon sa mga mediator, malapit nang mabuo ang isang bagong nuclear agreement. Isa sa mga pangunahing punto ng usapan ng pagpayag ng Iran na huwag mag-imbak ng enriched uranium at mapa sa ilalim sa mas malawak na inspeksyon ng IAEA. Maging si Omani Foreign Minister Badir al-Busaidi, isa sa mga namagitan sa negosasyon, ay nagpahiwatig na malapit nang magkaroon ng breakthrough sa nangyayaring pag-uusap. Subalit habang umaasa ang mga diplomat na maaabot ang kasunduan, bigla na lamang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. February 25, 2026, nagpataw ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa mahigit 30 individual, kumpanya at barkong iniuugnay sa oil shipping network ng Iran. 3 araw lamang ang lumipas, tuluyan ang sumiklab ang digmaan. February 28, 2026, inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang Operation Epic Fury at Operation Lion's Roar. Tinamaan ang mga pasilidad na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran, mga base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at iba pang strategic target. We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attack sa Israel, mga base ng Amerika sa rehiyon at mga kaalyado nito. Isinara rin ang Tehran ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. March 6, sa kanyang Truth Social sinabi ni Trump na hindi siya papayag sa anumang kasunduan kung hindi susuko ang Iran. Nangyari ang sunod-sunod na pag-atake mula sa magkabilang panig. Naglunsad ng airstrike ang magkasanib na puwersa ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran, habang tinarget naman ito ang Israel, gayon din ang mga base militar ng Amerika sa Gulf region. Nanindigan ng Amerika na ang kanilang mga pag-atake ay upang mapigilan ng Iran na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. March 15, 2 linggo mula ng simula ng digmaan, sinabi ni Trump na may mga senyales na ng negosasyon. Aniya handa na umano ang Iran sa negosasyon para sa posibleng pagtatapos ng digmaan. Subalit hindi pa nakikita ng Amerika ang tamang kondisyon para sa isang kasunduan. Sa kabila nito, nagbabala naman si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na maaaring hindi na ipagpatuloy ng Iran ang mga usapan dahil sa patuloy na pag-atake ng US at Israel sa kanila. March 23, dumating ang unang malaking pagbabago. Inianunsyo ni Trump na may nakausap na ang Amerika na mataas na opisyal ng Iran. A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Hindi nito tinukoy kung sinong opisyal ang nakakausap ng US, subalit ipinagpaliban ng Estados Unidos ang ilang planong pag-atake upang bigyang daan ang diplomasya. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes.
And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Ngunit agad itong pinasinungalingan ng Iran. Ayon kay Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang anumang direktang negosasyon ang nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. March 25, sa pamamagitan ng Pakistan, ipinasa ng Estados Unidos ang isang 15-point peace proposal. Kabilang dito ang pagtatapos ng nuclear program ng Iran, paglilimita sa missile capabilities nito, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, pagtigil sa suporta sa mga armed groups at sanctions relief. Pero tinanggihan nito ng Tehran. Sa halip, nagsumite ang Iran ng sarili nitong 5-point counter proposal. Kasama sa hiling ng Tehran ang pagtigil ng pag-atake ng US at Israel, security guarantees, war reparations, pag-aalis ng sanctions at pagkilala sa karapatan nito sa Strait of Hormuz. Patuloy na iginigit ni Trump na nais ng Iran ang kasunduan habang patuloy din itong pinasisinungalingan ng Tehran. They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. در حال حاضر سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست. بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت. و به نظرم که موضوع ما کاملا اصولی و روشن. Ilang beses ring nagbigay ng deadline si Trump sa Iran na makikipagkasundo kapalit ng pagpapaliban ng mga nakatakda umano sana nitong pag-atake sa Tehran. April 5, naghain ng Pakistan ng isa pang ceasefire framework. Nilalaman ito ang dalawang yugto ng kasunduan. Una, ang temporary ceasefire at ikalawa, ang negosasyon para sa permanenteng kapayapaan. April 7, nagbitaw ng matinding banta si US President Donald Trump laban sa Iran. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Mahigit isang oras bago matapos ang deadline na ibinigay ni Trump, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang 2-week ceasefire. Gayunman, tila naging magkaiba ang interpretasyon ng magkabilang panig sa nangyaring tigil putukan. Iginiit ng Tehran na tinanggap ng Washington ang kanilang 10-point plan. Samantalang sinabi naman ng White House na batay pa rin ito sa Pakistani framework. April 8, formal nang nagsimula ang ceasefire, ngunit ilang oras pa lamang ang lumilipas ay nagsimula na ring umulan ng mga akusasyon ng paglabag dito. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa Lebanon. Maraming barko pa rin ang hindi makatawid sa Strait of Hormuz at nagpatuloy ang mga missile attack sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. April 11, ang isa sa pinakamahalagang araw sa buong digmaan. Dumating sa Islamabad ang delegasyon ng Estados Unidos sa pangunguna ni Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner. Nauna namang dumating ang delegasyon ng Iran sa pangunguna ni Foreign Minister Abbas Araghchi at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Ito ang pinakamataas na antas ng direktang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa mula pa noong Islamic Revolution ng 1979. Sa loob ng mahigit 21 oras, nag-usap ang magkabilang panig sa pangangasiwa ng Pakistan. Pero nabigo ang negosasyon. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. April 12, umalis ang delegasyon ng Amerika sa Pakistan nang walang kasunduan. Kasunod nito, nagbanta si Trump ng mas mahigpit na hakbang. Inianunsyo ng Estados Unidos ang naval blockade laban sa mga barkong papasok o palabas ng mga daungan ng Iran. April 15, sa kabila ng bigong pag-uusap sa Pakistan, nananatiling bukas ang magkabilang panig sa diplomasya at negosasyon. Positibo pa rin si Trump na malapit nang maabot ang kasunduan, kasabay ng paninindigan nitong hindi kailanman papayagan ng Estados Unidos ang Iran na magkaroon ng nuclear program. I think it's close to over here. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished.
We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. April 19, inamin ng Iran bagamat hindi naging ganap ang kasunduan na nangyari sa Pakistan. May ilang bagay naman na umanong napagkasunduan ng dalawang panig. Gayunman, hindi pa nito nakikita na makakamit ang ganap na kasunduan sa lalong madaling panahon. اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزی اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم ما بعد دستور میدیم که برگردن. Hindi pa rin nagpapadala ng kinatawan ng Iran sa Pakistan para sa inaasahan sanang ikalawang round ng usapan. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. April 21, sa halip na tapusin ang ceasefire, inianunsyo ni Trump na palalawigin ito ng walang takdang petsa. Pero mananatili ang blockade habang nagpapatuloy ang negosasyon. Maybe I won't extend it. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Sa loob ng 2 buwang mga pinalawig na tigil putukan, paulit-ulit ang mga paglabag sa ceasefire. May mga airstrike, may mga drone attack, may mga sagupaan sa Lebanon at may mga insidente ng pag-atake sa Strait of Hormuz. Pero giit ng magkabilang panig, umiiral pa rin ang ceasefire at nagpapatuloy ang negosasyon para sa isang kasunduan. April 26, kinansela na rin ng Amerika ang nakatagdang muling pagpunta ng mga delegado nito sa Pakistan para sa pagpupulong. Ayon kay Trump, sayang lamang sa oras ang magiging biyahe ng mga ito dahil sa kawalan ng malinaw na pahayag sa panig ng Iran. April 28, isang bagong proposal ang isinumite ng Iran sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga mediator mula sa Pakistan, kaugnay ng posibleng solusyon sa tuluyang pagtigil ng digmaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nais ng Iran na unahin munang pag-usapan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatapos ng digmaan bago talakayin ang iba pang sensitibong issue tulad ng nuclear program nito. Sa ilalim ng bagong panukala, hinihiling ng Tehran na unahing itigil ng Washington ang labanan at magbigay ng garantiya na hindi na ito muling magpapatuloy bago tumungo sa mas malalim na negosasyon. May 3, matapos pag-aralan ng panibagong proposal ng Iran, hindi ito tinanggap ng Amerika. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. Tutol si Trump sa panukala ng Iran na pagpapaliban sa usapin ng nuclear program nito. Sa kabila ng pagtatapos ng Epic Fury at paglulunsad ng Project Freedom ng Estados Unidos, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan. May 7, isang one-page 14-point Memorandum of Understanding o MOU ang isinumite ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mediator sa Iran. Kabilang sa mga nilalaman ng proposal, ang formal na pagtatapos ng digmaan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pag-aalis ng ilang sanctions sa Iran at pag-unfreeze ng billion-dollar Iranian assets. Nakasaad din sa panukala na hindi papayagan ng Iran na makagawa ng nuclear weapon at posibleng itigil ang uranium enrichment sa loob ng hindi bababa sa 12 taon. Kabilang din sa pinag-uusapan ang mas mahigpit na inspeksyon sa nuclear facility ng Iran at posibleng paglilipat ng ilang highly enriched uranium sa labas ng bansa. But we have to make an excursion down to Iran because we can't let them have a nuclear weapon. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yep. Sa kabila nito, hindi pa rin ganap na kumbinsido ang ilang opisyal ng Iran sa nilalaman ng panukala. Tinawag ni Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai na isang American wish list ang proposal kaysa isang makatotohanang kasunduan. May 11, tinawag ni US President Donald Trump na totally unacceptable ang tugon ng Iran sa pinakahuling proposal ng Washington para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo ng dalawang panig, patuloy na nalalagay sa alanganin ang Middle East. I would say the ceasefire is on massive life support where the doctor walks in and says,
sir, your loved one has approximately a 1% chance. May 17, sa isang panayam sinabi ni US President Donald Trump na nauubusan na siya ng pasensya sa Iran at dapat nang makipagkasundo ang Tehran sa Washington. Patuloy na iginigiit ng Estados Unidos na dapat itigil ng Iran ang kanilang uranium enrichment at ilipat sa ibang bansa ang kanilang highly enriched uranium stockpile. Giit naman ng Iran, may karapatan sila sa kanilang nuclear technology para sa mapayapang gamit bilang bahagi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngunit mas lalo pang tumaas ang tensyon matapos sabihin ng Iranian parliamentary spokesman na posibleng itaas ng Iran sa 90% ang uranium enrichment level kung muling aatakihin ang kanilang bansa. Ang ganitong antas ay itinuturing ng weapons grade purity. Sa kabila nito, nagpahayag din si Trump ng mas maluwag na posisyon kaugnay ng uranium enrichment ng Iran. Ayon kay Trump, maaari niyang tanggapin ang 20 taong suspension ng nuclear program ng Iran sa halip na ang ganap na pagtigil nito. They have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. 20 years is enough, but the level of guarantee from them was not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. May 24, sa kabila ng malabong usapan, iginiit ni US Secretary of State Marco Rubio na malapit nang maabot ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. Some progress has been made. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Bagamat kinumpirma ng Iran na may mga napagkasunduan na ang magkabilang panig, malayo pa rin anya ito sa panel na desisyon para sa isang ganap na kasunduan. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید. Nauna nang inihayag ni Trump na napagkasunduan na ang malaking bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at iba pang bansang kasama sa negosasyon. June 1, muling nagpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos. Nagsagawa ang US Central Command o CENTCOM ng mga airstrike sa mga Iranian radar site at drone command facilities sa timog ng Iran. Ito umano ay pagganti ng Estados Unidos sa pagpapabagsak ng Iran sa US helicopter sa Strait of Hormuz. Muli ring naglunsad ng retaliation attack ang Iran at muling tinarget ang mga base ng Amerika sa Kuwait, Bahrain at Jordan. Ito na ang pinakabagong malawakang pag-atake matapos ang deklarasyon ng tigil putukan. Dahil sa mga pag-atake, bahagyang nahinto ang negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig. نعم كل المفاوضات تتأثر بالعوامل الخارجية هذا أمر طبيعي نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود ولكن الرسائل يتم تبادلها كما أننا قبل يومين أرسلنا رسالة للأمريكان فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بيروت. Nagbabalari ng Iran laban sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Beirut. Giit ng Iran kasama ang Lebanon sa tigil putukan at itinuturing nitong paglabag sa red line ng Iran ang patuloy na pag-atake ng Israel doon. June 11, inianunsyo ni Trump ang isang panibagong 60-day ceasefire extension. Layunin nito na bigyan ng panahon ng magkabilang panig upang talakayin ang mga natitirang issue. Kabilang dito ang nuclear program ng Iran, mga sanctions at ang kinabukasan ng Strait of Hormuz. June 14, formal na inianunsyo ng Estados Unidos at Iran na nakarating na sila sa isang peace agreement framework. June 15, kinumpirma ng Iran ang kasunduan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa napagkasunduan ng pagpapatuloy ng ceasefire, pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagpapatuloy ng negosasyon sa nuclear issue, pagtalakay sa sanctions relief at paghahanap ng pangmatagalang kasunduan sa rehiyon. Inaasahang lalagdaan ng peace deal sa Switzerland sa June 19 at doon formal na magsisimula ang panibagong yugto ng usapan na layong tapusin hindi lamang ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kundi pati na ang ilang dekada ng alitan kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.
Nasa France na si US President Donald Trump para dumalo sa gaganaping G7 Summit kasama ang mga leader ng mga bansang Canada, United Kingdom, France, Germany, Italy at Japan. Inaasahang magiging sentro ng pagpupulong ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayon din ang digmaan sa Ukraine, sitwasyon sa gitnang silangan at mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. May hataw na balita si Marie Peñaranda. Lumapag na sa Geneva, Switzerland ang Air Force One sakay si US President Donald Trump bago tumungo sa French resort town ng Evian-les-Bains kung saan gaganapin ang 3 araw na G7 Summit na pinangungunahan ni French President Emmanuel Macron. Dumating si Trump sa summit matapos ipahayag ang framework agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layuning tapusin ang mahigit 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, malaking hakbang ang kasunduan hindi lamang para sa rehiyon kundi para sa buong mundo. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world. Kabilang sa mga inaasahang bunga ng kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nakatakdang talakayin ng mga pinuno ng G7 ang mga hakbang para sa pagpapatuloy ng kapayapaan sa gitnang silangan at ang posibleng pagtulong sa paglilinis ng mga mina sa Strait of Hormuz upang maibalik ang normal na daloy ng kalakalan. Maliban sa US-Iran deal, inaasahan din ang pagdalo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Martes upang hikayatin ng world leaders na magkaisa sa pagtulak ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Dadalo rin sa summit ang mga pinuno ng Egypt, Qatar, United Arab Emirates, Brazil at India bilang mga imbitadong panauhin ng France. Samantala, sinalubong naman ng malawakang protesta ang pagbubukas ng summit. Tinatayang aabot sa 20,000 ang nakilahok sa mga rally sa Geneva, Switzerland, kung saan nagtipon ang mga environmental groups, feminist organizations, pro-Palestinian activists at mga anti-globalization movements. Bagamat nagsimula ng mapayapa ang pagkilos protesta, nauwi ito sa sagupaan matapos magbatuhan ng mga bote, paputok at iba pang bagay ang ilang demonstrador at mga pulis. Gumamit naman ng tear gas at water cannon ang mga otoridad habang ilang gusali ang napinsala at may sasakyang nasunog malapit sa protest route. Dahil dito, libu-libong pulis at sundalo ang ipinakalat ng France at Switzerland upang tiyaking ligtas ang pagdaraos ng G7 Summit na magpapatuloy hanggang June 18. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag ng kahandaan si US President Donald Trump na tumulong upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Kremlin, nagkausap sa telepono si Trump at si Russian President Vladimir Putin kung saan tinalakay ng dalawang leader ang mga posibleng hakbang para sa usapang pangkapayapaan kasama ang Ukraine at mga bansa sa Europe. Kasabay nito, nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga leader ng G7 na nagdagan ang pressure sa Moscow matapos ang panibagong malawakang pag-atake ng Russia. Hindi bababa sa 11 ang nasawi sa missile at drone attacks na tumama sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine. Hataw Balita ngayon. Naglunsad ang Taiwan ng isang online platform kung saan maaari magsumite ng impormasyon ang mga mamamayan ng China tungkol sa mga aktibidad ng Beijing. Ayon sa Taiwan National Security Bureau, layunan nitong makalikom ng intelligence mula sa mga taong naniniwala sa demokrasya at nais makipagtulungan sa Taipei. Kasabay nito, naglabas ang ahensya ng isang AI-generated video na nagpapakita na mahigit na higpit na kapaligiran sa ilalim umano ng pamahalaan ng China. Sinabi ng Taiwan na dumarami ang mga individual na kusang nagbibigay ng impormasyon habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Taipei at Beijing.
Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang plano ng pamahalaan na ipagbawal na sa UK ang paggamit ng social media ng mga batang wala pang 16 na taong gulang. Sakop ng panukala ang mga platform gaya ng TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube at X. Ngunit hindi kabilang ang mga messaging apps tulad ng WhatsApp. Ayon kay Starmer, layunin nitong protektahan ang mga laban sa mapapanganib at addictive online content na maaari makaapekto sa kanilang mental health. Target ng pamahalaan na maipasa ang regulasyon bago matapos ang taon at maipatupad ito sa unang bahagi ng susunod na taon. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng UK ang mas mahigpit na patakaran sa online gaming, live streaming at iba pang digital platforms na ginagamit ng mga kabataan. Thousands of parents say their children are addicted to social media. It can leave them trapped in a cycle of endless scrolling that displaces play, sleep, and time with the family. It can harm their mental health. And frankly, parents need our support on this. That is why today, the government has decided to ban social media access for children under 16. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang magsasara ang lahat ng branch ng Starbucks sa South Korea sa loob ng 3 oras upang bigyan daan ang pagdalo ng mga empleyado nito sa isang history awareness training. Kasunod ito ng controversial na Tank Day promotion noong May 18 na labis na binatikos ng publiko. Iniuugnay ito sa madugong Gwangju Pro-Democracy Uprising noong 1980 na ikinasawi ng mahigit 160 sibilyan. Dahil sa issue, nagbitiw sa pwesto ang Chief Executive ng Starbucks Korea at naglabas ng paghingi ng paumanhin ang kumpanya. Sasailalim din sa hiwalay na pagsasanay ang mga senior executive ng Shinsei Group upang palakasin ang kaalaman sa kasaysayan at social sensitivity. Naging dahilan din ang kontrobersya ng pagbaba ng benta ng kumpanya at mga protesta sa ilang lungsod sa South Korea. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. National News. Inaasahang magpupulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit na gaganapin sa Kazan sa Russia sa darating na June 17 hanggang 18. Ang dalawang leader ay nakatakdang magsilbi bilang co-chair ng Leaders Summit kasabay ng ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng Moscow sa ASEAN. Ilan sa mga inasahang mapag-uusapan ni PBBM at President Putin ang tungkol sa food at energy security. Kasama rin sa inasahang matatalakay ng mga ito ang tungkol sa kanilang mga pananaw sa regional at international developments sa iba't ibang issue na nakakaapekto sa global food at energy supplies. Hataw Balita ngayon. Nagpatawag ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang mga priority bills ng administrasyon. Ito ay nakaschedule bukas, araw ng Miyerkules, June 17. Kabilang sa mga priority bills na pag-uusapan ang panukalang National Center for Geriatric Health, amienda sa government assistance to students and teachers and private education, assistance to individuals and crisis situations act, amienda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
Gayon din ang last mile ng geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected area schools. Amienda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng kahandaang dumalo sa ipinatawag na special session ng Kongreso si Senator Joel Villanueva na kabilang sa New Minority o sa Cayetano Bloc. Ayon kay Senator Villanueva, tutuparin nila ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas sakaling matuloy ang special session bukas June 17. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special session upang mapabilis ang pagtalakay at pagpapasa ng mga panukalang batas na may kinalaman sa social protection, edukasyon at kalusugan. Kabilang din sa mga nakatakdang talakay ng mga nabimbing kumpirmasyon ng Commission on Appointments para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Sa kabila ng patuloy na agawan sa liderato ng Senado, umaasang magkabilang paksyon na magiging maayos ang pagdaos ng special session at may pagpapatuloy ang gawain para sa taong bayan. Pinag-uusapan na ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin, kung I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, hindi na po siguro. Baka sabihan na siya before the session na 13 na kami, parang ganun. Bababa na po yun. Dahil yun po ang sabi niya, di po ba? Pag may 13 kayo, bababa na po kami. Bababa na raw siya. Hataw Balita ngayon. Walang pahintulot o otoridad ang planong pagdaraos ng Blue Ribbon Committee hearings sa labas ng Senado ngayong araw. Ito ang reaksyon ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng social media post ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa pagdinig na iniuugnay sa grupo ni na Senador Alan Peter Cayetano. Bilang itinalagang chairperson ng Blue Ribbon Committee ng New Senate Majority, iginititulpo na hindi dapat gamitin ang pangalan at integridad ng Senado sa mga hindi opisyal na aktibidad. Anya ang kung matutuloy ang pagtitipon, may tuturing lamang ito na isang ordinaryong press conference at hindi lehitimong legislative inquiry. Kinwestiyon din ng senador ang panawagan ng suporta para sa nasabing aktibidad at ang tunay na layunin nito. Paniwala ni Senator Tulfo, posibleng maggamit ang pagtitipon upang muling maglabas ng mga paratang at siraan ang reputasyon ng ilang individual at opisyal ng pamahalaan. Ewan ko kung sa mga sinaunang panahon, mayroon pong mga Blue Ribbon hearing sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang kaya rin po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Sherville Luistro na isinusulong nilang gamitin ang wikang Pilipino sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte hanggat maaari. Gayon din, ang maisalin sa iba't ibang dialekto ang impeachment trial. May hataw na balita si Rosalie Cos. Upang mas maunawaan ng mga Pilipino ang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte, isinusulong ng House Prosecution Team ang paggamit ng wikang Pilipino hanggat maaari. Kabilang ito sa hihilinging mapahintulutan ng Senate Impeachment Court ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. Bukod dito, nais ding maisalin sa iba't ibang dialekto ang paglilitis. Ang issue, inilapit naman sa liderato ng Kamara. Let us come up with simultaneous translation
of the trial which will be held starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. Ang intention po talaga natin dito is mabigyang serbisyo ang ating mga kababayan na maintindihan nila ang pinag-uusapan sa impeachment trial dahil matagal na po ito pinag-uusapan at deserve po nila malaman ng katotohanan. Posibleng tumagal ang paglilitis kay VP Duterte ng 3 buwan ayon kay Lead Public Prosecutor Luis Tro. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy ang proseso sa Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senate Secretariat, nananatili sa takdang schedule ang trial proper na inaasahang magsisimula na sa darating na July 6. May humahataw na balita si Jed Neresina. Formal nang naisumite sa Senate Impeachment Court ang mga pre-trial brief ng panig ng prosecution at depensa kahapon June 15. Personal na dinala ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dokumento para sa House Prosecution Panel kung saan 29 na kopya na may tig 57 pahina ang kanila aniyang isinumite. Samantala kinumpirma naman ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na nasa 60 pahina ang kapal ng mga ipinasa nilang dokumento. That will be their proposed stipulation of facts, meaning the facts that both parties are willing to admit. And then if there are issues that they're willing to simplify, and the marking of evidence. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., kasunod nito inaasahan naman ang pre-trial conference ngayong darating na Huwebes, June 18. Ayon kay Attorney Bantug, optional lamang at hindi obligadong dumalo ang senator judges sa nabanggit na conference. Ngunit asahan aniya ang pagharap ng mga abogado at kinatawan na ipapadala ng bawat panig upang pagtibayin ang ilang detalye ng paglilitis. That's where we formalize the stipulation, if there's any that they're willing to stipulate on, and also the issues that they would agree that the court can tackle in a simplified manner. Umaasa naman ang Senate Secretariat na magiging maayos ang kabuuan ng proseso. Binigyang diin niya na nananatili sa itinakdang schedule ang Senate Impeachment Court, kaya inaasahang tuloy ang simula ng trial proper sa July 6. Sir, yung July 6 pa rin ang trial? Yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial proper. On schedule? Yeah, on schedule. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Inaasahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na magtutungo mamaya sa kanilang tanggapan ang ilan sa mga dating players ng Ateneo de Manila University. Subalit nilinaw ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na ipinatawag lamang ang mga ito bilang mga resource person. Si Lea Ilagan, humahataw. Tatlong dating manlalaro ng Ateneo basketball team ang inaasahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magtutungo mamaya sa kanilang tanggapan. Ang mga ito ay tinuturing na resource person ng CIDG upang magbigay ng dagdag na impormasyon sa tinatawag na team building sa Aurora. Bukod sa tatlong resource person, nakatakda ding magtungo sa CIDG sa Miyerkules ang ibang players ng Ateneo na kasama sa naturang team building. We have talked with the lawyers of the students and they requested that instead of tomorrow, their clients will, the 22 of them, will appear on Wednesday, which we give in. So we're expecting them to appear on Wednesday. Magpapadala naman ang panibagong sapina ang CIDG sa iba pang coaching staff na hindi nagpakita kahapon. Sa 5 kasing ipinatawag nila, tanging ang athletic department head lamang
na si Mr. M. Fernandez ang dumating. We will be re-issuing another subpoena to the team manager of Ateneo Blue Eagles, Christopher Kimpo, Tomas Anthony Baldwin, head coach, Reynaldo Jacinto, Dean Castaño. I would like to elicit their appearance para mag-shed light in the interest of justice. Otherwise, we will be compelled to file separate cases for possibly violation of contempt or obstruction of justice. Kahapon, sinabi ni Major General Morico na hindi nila inaalis ang posibilidad na naging biktima ng hazing si Rene Baterbonia at Divine Adili. This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na wala silang inilalabas na gag order upang manahimik ang mga sangkot sa isyu ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adile. Samantalang nilinaw din ng Ateneo na hindi pakikipag-areglo sa pamilya na mga nasawi ang mga tulong na kanilang ipinagkakaloob sa kanila. Si Benedict Samson, humahataw. Matapos ang umano'y aksidenteng sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 sa bayan ng Dipakulaw, Aurora, pinabulaanan ng presidente ng Ateneo de Manila University na si Roberto Yap ang mga espekulasyon na mayroon umano silang inilabas na gag order para manahimik ang ilang sangkot o kasama sa naturang team building. We would also like to address the increasing distortion of facts circulating in public regarding Ateneo's alleged prior knowledge of safety risks and accusations of institutional intimidation. An initial review of university records show absolutely no complaints, warnings, or communications regarding student safety in this matter, nor was there anyone asked to be silent about this. Nilinaw din ng Ateneo de Manila University na hindi umano paraan ng pakikipag-areglo ang ginagawa nilang pagtulong sa mga naulilang pamilya. Ateneo has offered full assistance and support to the Adili and Baterbonia families to cover all financial, emotional, and long-term burdens arising from this tragedy. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. Dagdag pa ni Yap, may tauhan din ng Ateneo de Manila University ang nakipag-ugnayan kaagad sa pamilya ni Rene at Divine matapos ang aksidente na ikinasawi ng dalawang student athlete. Ayon pa sa Ateneo University President, sila mismo ang nakipag-ugnayan sa pamilya at nag-asikaso sa pagbiyahe ng mga labi papunta ng Maynila. Masasabi ko lang na there was somebody from Ateneo who spoke to her on the very night it happened. We were the ones who arranged that they be picked up right away from Aurora and be brought back to Manila. In fact, by the evening of that day, there was already an ambulance that came and we arranged all of that. Samantala, ngayong araw naman ay ipinatatawag ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga sangkot sa naturang drowning incident sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang narito si dating Ateneo Blue Eagles basketball team coach Tomas Anthony Baldwin. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Weather News. Sa gitna ng pag-iral ng El Nino sa Tropical Pacific, inaasahan pa rin ang pagpasok sa bansa ng mga bagyo hanggang sa matapos ang taong 2026. Bukod dito, may mga lugar din na inaasahang makararanas ng dry condition o tagtuyot. At para pag-usapan ng mga bagay na yan ngayong umaga, makakausap natin si DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief
Ana Lisa Solis. Magandang umaga po, Miss Ana. Maraming salamat po sa muli niyong pagpapaunlak sa aming interview. Good morning po, Sir Bernard, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning pa. Opo. Mama, na ngayon po ay nasa kalahatian na po tayo ng taon. Ilan pa po bang bagyo ang inaasahang papasok dito sa ating bansa bago matapos itong taon? Well, sa ngayon po, ang pinipredict ng DOST Pag-asa ay possible pa po yung 10 hanggang 14 hanggang December. So hanggang November po ay 9 to 13. So possible pa rin po mga around 10 to 14 by end of this year yung possible nating mararanasan na bagyo ngayon. Are we expecting, ma'am, na may kakaiba sa bagyo na mararanasan ngayon given na tayo po ay nakaka-experience ngayon ng El Nino? Well, usually po ang karakteristik ng ating bagyo sa panahon ng El Nino, ngayon pong habagat, usually siya ay mga ganitong mga buwan nagre-recurve po siya at may tendency na posible pong siya ay makapagpa-enhance ng ating habagat. And then may mga times po na kapag dating na October, November, December yung humihina yung ating habagat, possible po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo na usually po ay typhoon at super typhoon category ang possible na maranasan natin kapag meron po tayong ganitong El Nino. So in fact, marami tayong naiitalang mga typhoon at super typhoon category sa panahon ng El Nino, although less number ang ating bagyo kaysa dun sa average na around 20. Pero usually po, typhoon at super typhoon category, pwedeng marami siyang ulan na dulot, pwede rin pong kokonte ang ulan na dulot nito. Ang sinasabi po ng ilan, pinangangambahan nila dahil sobrang init ng panahon ngayon, baka naman daw po pagdating nitong tagbagyo, mas malalakas ang mararanasan natin ngayon. Ganun po ba yun? Posible po. Nandyan po yung tsansa at actually mataas na tsansa dahil nga po ang nakikita natin sa ngayon ay mabilis po yung malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan. So ibig sabihin po, Sir Bernard, very favorable siya sa mga convective activity and usually po yung position po ng tropical cyclone development kahit siya malayo, sa panahon ngayon nagre-recurve siya, posibleng makapagpa-enhance ng ating habagat at pagdating naman po ng mga landfalling at crossing natin, possible din po na medyo malakas ang hangin at or medyo marami ding ulan kapag marami po yung moisture na posibleng kunin sa paglalakbay nito dun sa karagatan. And nandyan pa rin po yung ating tinatawag na southwest monsoon activity at hindi lang po yung mga bagyo kundi yung ating mga low pressure systems as well. So yan po yung mga kailangan nating paghandaan na pwedeng mataas ang tsansa na maraming ulan, possible po yung mga floods and landslides, lalong-lalo na po dito sa western section ng Luzon area, including some portions of western Visayas area. Mama, ito pong nakaraang Sabado ng gabi, ang lakas ng buhos ng ulan dito sa ilang lugar sa Metro Manila at sa karatig lugar. Ang tanong po nila, normal daw po ba ito pag panahon ng El Nino? Talaga namang napakalakas. Ang tanong nga ng iba, may bagyo ba ngayon? Napakalakas ng ulan at buhos talaga. Kala ko ba El Nino? Sobrang init tapos bakit ganun? Normal po ba ito? Actually, hindi lang po dahil dulot ng El Nino kasi dumating na po yung El Nino pero yung impact ay unti-unti pa lang po natin mararanasan. Ito po yung usual nating panahon ng habagat na kung saan ang nakikita natin mas dumadalas yung mga severe thunderstorm activities. So asahan na po natin yan yung mga ganyan mga severe thunderstorm na mga bigla ang buhos ng ulan, malakas ang ulan, medyo malakas ng hangin. Usually po may nagkakaroon pa nga din po ng mga maliliit yung mga short duration ng mga tornado occurrences. So, very prevalent po yan dahil napakainit nga po ng ating temperature. So, dulot na rin nga po yan ng pa-develop na El Nino. And ito yung po yung usual nating habagat or tag-ulan. So, ingat po tayo sa mga ganyang biglaang buhos ng ulan at yung pong mga matitindi na mga kulog at kidlat. Ayun. Usually po, yung mga ganitong thunderstorm, ma'am, gaano po katagal ang itinatagal nito? At hanggang kailan po natin mararanasan ito bago sumapit itong amihan? Ganun po ba yun?
Well, sa ngayon po kasi habagat at talaga nararanasan po natin yung mga localized thunderstorm activities. Lalong-lalo na po kung mahina yung ating habagat, meron tayong mga tinatawag na monsoon break. So kapag meron po yung mga easterlies, yan po yung posibleng magdulot ng mga local thunderstorm or severe thunderstorm activities na pwede pong tatagal, pwede mga around 10 minutes, up to 30, and even up to 1 hour kapag napakalaki po talaga ng mga cloud development natin, yung mga tinatawag na thunderstorm cloud natin or CB cloud, may mga ganyan pong malawakan na pwede pong magtagal even up to an hour. Ayun, mga 1 oras din po pala. Mga hanggang anong buwan po natin ito mararanasan? Ngayon pong panahon ng habagat, so usually napaka-prevalent po ngayong May, June, July. And then pagdating po ng mga August, September, so prevalent na po talaga yung habagat nating mararanasan. Sa ngayon, meron pa po kasing mga konting easterlies na talaga pong tumutulong sa pagbibigay ng mga severe thunderstorm activities sa ngayon. Ayun. Bukod dito ma'am sa mga bagyo na may sinasabi rin po ang Pag-asa na may mga lugar sa bansa na makakaranas po ng matinding tagtuyot. Ganun po ba? Yes po, Sir Bernard. So sa ngayon po, sabi natin ay nandiyan na po yung tinatawag nating El Nino, yung pong pag-init or malawakang pag-init ng temperatura sa Tropical Pacific na magbibigay po ng kakaibang rainfall pattern sa atin. So sa ngayon po, nandiyan pa po yung habagat, marami pa tayong ulan na posibleng maranasan, but there will be areas po na possible or potential dun sa may mga significant reduction sa tubig ulan. At pagdating po ng mga October, November, dyan po natin unti-unting mararanasan yung mga areas na posibleng makaranas po ng dry spell and drought. So initially, may mga areas na po dyan sa Luzon by end of November ng possible ng tinatawag na 2 consecutive months na may around 21 to 60% reduction na rainfall ang ating tinataya natin na posible pong mauwi sa dry condition. So patuloy po yung pag-monitor at pag-update ng DOST Pag-asa dahil kapag habang umuulan po ngayong habagat, maaaring mabawasan or madagdagan po yung mga lugar na ino-announce natin yung mga potential for dry spell and drought. Ayun. Given po itong mga forecast na ito ma'am ng bagyo at dry condition na posibleng maranasan sa ating bansa, ano po ba yung mga dapat na paghahanda na gawin ng publiko? Halimbawa, gaya po ng mga magsasaka, dapat po ba silang magkaroon ng pagbabago sa kanilang pagtatanim? Ano po bang mga dapat i-consider ng ating mga kababayan? Well, sa ngayon po ay may mga coordination meeting na po with the National Task Force on El Nino at kasama po dyan ang sangay ng Department of Agriculture. In fact, ay walang tigil po yung aming ugnayan with the Department of Agriculture at nagkaroon nga po tayo ng action planning for El Nino at ang lahat po ng buong sangay ng Department of Agriculture together with the regions ay patuloy po na gumagawa ng mga strategic action plan po for El Nino. So meron po mga possible na kung ito ay maaapektuhan, yung mga areas naman po na mga productive areas na posibleng mas maganda ang posibleng pagtatanim. So yun po yung dapat natin na mga gagawin or mga payo sa ating magsasaka. But then sabi nga po may Sir Bernard, kasi may mga traditional farmers din po talaga na kahit pakikipag-ugnayan natin sa mga magsasaka, kahit po meron tayong mga ini-introduce na mga adaptation options po or strategies, ay si farmer pa rin po syempre ang masusunod kung ano po yung mga gusto at nararapat nila na alam nila ay eto po yung nararapat na gawin sa kanilang pagtatanim. So yun po, so maging handa lang po tayo. So habang meron po tayong tubig ay mag-ipon po tayo ng tubig. Kung may kakayanan tayo ng magkaroon ng mga rainwater harvesting facility, so ipunin po natin itong mga tubig ulan na ito habang may habagat para pagdating po ng ating kakulangan sa ating tubig ulan ay at least ay maibsan po yung ating kakulangan at kailangan po magtipid po ng tubig ang ating mamamayan at lagi pong maging mapanuri ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga false information. So dun lang po tayo sa mga website or yung pong mga sangay ng pamahalaan na makakapagbigay po ng tama at updated na information. Ayun, maraming salamat po Miss Ana Lisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng DOST Pag-asa.
Morning. Sa magpapatuloy ng hataw balita ngayon, epektibo o epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Posible pa rin makabawi at tumaas ang level ng tubig sa ilang dam sa bansa dahil sa posibleng pagtindi naman ng pag-ulan dulot ng habagat. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Kayang mapataas ang water level sa ilang malalaking dam sa bansa sa kabila ng epekto ng El Nino. Yan ang pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA dahil kasabay ng El Nino ang pag-iral rin ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ngayon ay nasa mababang safe po sila. Marami po sa atin, sa mga monitor dams ay nasa mababa pa pong kalagayan, but they are showing na pataas po yung kanilang trend with this coming flood season. Ipinaliwanag ng PAGASA na isa sa mga epekto ng El Nino ang paglakas ng southwest monsoon o habagat na siya namang maaaring magdulot ng mas matinding pag-ulan sa mga kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa chief ng Hydrometeorology Division ng PAGASA, kung maulan ang western section ng bansa, pangunahing makikinabang dito ang Ambuklao at San Roque Reservoir na nasa Agno River Basin sa Pangasinan. If you remember, 2009 was an El Nino year. So kung ma-remember po ninyo ay isa sa pinakamalaking pag-release ng water from San Roque ay nangyari po during that time, which heavily inundated yun pong Pangasinan area. Samantala, inaasahan naman ang pagbawi ng water level ng Angat Dam sa Bulacan habang papasok ang tag-ulan sa mga susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, malaki ang naaambag ng habagat sa pagpuno ng Angat Dam, kaya't kahit walang bagyo, nakakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa watershed nito. Historically talaga ay mas napupuno siya. Mas nakikita namin yung kanyang pagpuno during the northeast monsoon. So nandun po yung, even during the El Nino years, ay nakitaan po natin siya ng mga datos na nag-exceed po talaga siya ng kanyang normal high water level. Dahil dito, mahigpit na minomonitor ng PAGASA at iba pang ahensya ang sitwasyon ng mga dam, lalo na ng Angat at Magat, upang maagang matugunan ang posibleng epekto ng matinding pagulan at pagtaas ng tubig sa mga reservoir. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Visayas at sa may Mindanao. Napapansin nga rin natin dito sa ating satellite image sa ating kapuluan ay halos malinis nga pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at sa gabi. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga rin natin ngayong araw yung fair weather condition pero may tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ganito klaseng panahon ay posibleng magpatuloy sa susunod na 3 to 5 days. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius, 25 to 27 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao katulad nga sa Luzon, fair weather rin ang ating inaasahan ngunit may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Naasahan nga rin natin na sa Visayas at Mindanao yung ganitong panahon ay posible rin magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban,
25 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. At sa ngayon, walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:27 ng umaga at lulubog ng 6:26 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ombudsman Draftbusters, tinapos ang first round eliminations ng UNTV Cup Season 12 na walang talo. Habang ang AFP Cavaliers nilaglag sa eliminations ang NHA Home Masters sa kanilang dominating 40-point lead. May hatol na balita si JP Nunez. Down to the last set of games na para sa round 1 ng eliminations ang UNTV Cup Season 12. 4 na mga kupunan ang nagtuos sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo, June 14. Sa first game, pumukpok ang DOJ Radiants para talunin ang Ombudsman Graftbusters at wag silang tuluyang malaglag sa eliminations round. Pero ang Ombudsman Graftbusters, isang running game ang bungad kontra DOJ Radiants at bumuslo ng kanilang 7-0 run sa first minutes ng first quarter. Lumobo pa ang scoring ng Ombudsman Graftbusters at ipinakita nila kung bakit sila ang nasa top spot ng kanilang bracket. 16-point lead ang iniwan ng Ombudsman sa pagtatapos ng first quarter. Dominating performance na ang ipinakita ng Ombudsman Graftbusters sa buong game kung saan hindi na nila pinatikim pang lumamang ang DOJ Radiants. As the buzzer sounded, nanatiling undefeated at natatanging koponan na aabante sa second round ng eliminations ang Ombudsman Graftbusters na walang talo. Final score 93-82. Best player of the game ang guard ng Ombudsman Graftbusters na si Mark Chan na umambag ng 21 points, 2 rebounds at 1 steal. Siguro first of all yung heartbreak namin during the last season kasi it's pushing us to work harder kasi alam namin kung gaano kataas yung competition here in UNTV. Lahat ng teams nagpe-prepare, lahat ng teams nagpapalakas. So we have to work harder than them. Sa second game, tuluyan ang tinibag ng AFP Cavaliers ang pundasyon ng NHA Home Masters para umabante pa sa second round eliminations. Sa first quarter, nakatikim pa ng kalamangan ang NHA Home Masters bago sila tuluyang ibaon ng AFP Cavaliers. Nagtapos ang first quarter sa single-digit lead ng AFP Cavaliers, 23-19. Sa pagpasok ng second quarter, pinaputokan na ng AFP Cavaliers ang NHA Home Masters para palubuhin ang kanilang score sa double-digit lead. Na-dominate na ng AFP Cavaliers ang laban kung saan tila dinodoble lang nila ang scoring ng NHA Home Masters. Nagtapos ang laban sa 40-point lead ng AFP Cavaliers sa final score na 95-55. Best player of the game si Sergeant Paulino Rebollos na kumamada ng 28 points, 8 rebounds at 4 assists. Importante po sa amin makapasok ng second round na mataas yung moral namin. And yun nga po, tulad ng sabi nyo, pinaghandaan ko talaga itong laro na to. Sa Group A, pasok na sa second round eliminations ang Ombudsman Graftbusters na nasa top spot at ang Comelec Vanguards na nasa second spot habang eliminated na ang DOJ Radiants. Habang sa Group B, pasok na sa second round ang AFP Cavaliers na nasa top spot habang laglag na sa eliminations ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Sa June 21, araw ng linggo, ang huling playdate schedule ng round 1 eliminations sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, do or die ang pagtatapat ng PNP responders at Senate defenders.
At sa second game, do or die din ang pagtatapat ng DENR Lawin Patrollers at Judiciary Mages. Matutunghayan din ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, humahataw sa Balita Ngayon! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 139, talatang 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At sa lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Walang bale. Meron yata. Pwede. Pwede para bumati. Binabati po natin lahat ng mga nanonood sa atin. Lalo na yung mga mothers at seniors na nakausap ko nitong Sabado at Linggo. Sabi na, nanonood po ako sa iyo tuwing umaga, maaga lagi. Kaya hindi ko na po kayo mapapangalanan isa-isa. Mga taga-Caloocan po yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang mga taga-Pasig din, gano'n. Talagang nakasubaybay. Oo, tsaka yung tita Nene ko. Tita Nene La Pastora, yung aking may bahay si Glenda at ang aming unika iya sa Elisea na papasok na ngayong umaga. Babatiin ko syempre yung ating EP, Miss Joanne Nano, kasama si Sarah, kasama syempre, yan, si Alex Montesa, Rap Pelayo, thank you, si Jen Javier, Belinda Aquino, yung makasama natin dapat si Rodrigo. Of course, IT Department, maraming salamat. Nariyan si Cardo, si Arian, si Lawrence, si Jasper, kung may nakalimutan, si Jeremy, ayan. Okay, dito naman, Christian, thank you very much. Kasama si Jerickson, belated happy birthday. Of course, Jose Ibanez, thank you very much. Nars, magandang umaga. Si Aljan Luzano, thank you very much, Aljan. Kasama si Races and of course si Ian. Si Piolo, nakita ko. Ayan. At syempre, nandiyan naman si Ronald, si Luel and Joy. Sa inyo pong lahat, social media department, sa news department. Ayan, sa lahat sa inyo po dyan, yung mga writers natin. Sarah, sa inyo po, maraming salamat. May nakakamalimutan pa tayo? Bukas na ulit. Dito po sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Ventoy. Antabay po dahil susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.